Magandang araw sa inyo and shout out po dun sa mga kagaya natin ng mga studio owners. And ngayong araw, papakita ko sa inyo kung ano yung meron dito sa loob ng studio. So magkakaroon tayo ngayon ng studio tour. Pero bago natin simulan yan, meron lang akong konting trivia sa inyo na etong studio ngayon na ginagamit natin, hindi ito yung studio na ginagamit ko dati. Kung titignan nyo yung mga lumang videos ko, kagaya ng mga like 2020 hanggang pababa, 2019, 2018, hindi ito yung studio na yon. Yung studio na nakikita nyo dati is yun yung isang maliit na kwarto sa bahay namin sa baba, na kinonvert ko lang into studio. So doon din namin ginawa yung mga ibang recordings na naririnig nyo na ngayon sa YouTube, sa radyo. And etong studio na to is bago lang siya. Ginawa lang to nung 2020, nung mga like August 2020. So naisipan kong ipagawa yung studio. Hindi ko rin alam kung bakit. Wala akong plano nung mga panahon na yun. Basta ang gusto ko lang, magkaroon ako ng mas maluwang na studio. Kasi nga, under pandemic tayo ng mga panahon na yan. And hindi tayo nakakalabas. So sabi ko, dapat mas maging maluwang yung studio para mas makakagalaw ako. Mas marami akong magagawa. At hanggang sa dumating na nga yung time na, ayun, mas nakakapag-invite na tayo ng mas maraming artist dito. Hindi kagaya dati na paisa-isa lang sila na pumupunta kasi nga maliit lang yung studio. So ngayon, mas malaki na, mas maaliwalas, mas marami nang pwedeng gawin. And ngayon, kaya sisimulan na natin ang studio tour. Ganito nagsimula lahat. Okay, first, papakita ko muna sa inyo, ito yung pagpasok dito kasi sa pinto namin, dito sa studio, at saka ito sa may labas, meron tayong terrace dito na maraming mga halaman. So ito yung pinakaunang part ng studio. Ito yung office ni Dudy, ni wife ko. So dito niya ginagawa yung ibang mga editing niya kasi meron din siyang channel, so dito siya nag-e-edit. Dito rin niya ginagawa yung ibang mga graphics at saka siya kasi yung gumagawa ng mga color grading pag doon sa mga projects namin. So ito yung office niya. So ang gusto lang niya, white. So meron siyang iMac dyan, meron siyang iPad, saka meron siyang MacBook and printer. So ngayon, punta naman tayo dito sa isang part na ng studio. Okay, let's go! So, bago ko ipakita sa inyo itong talagang studio, so ito yung isang part naman ng studio. Ito, dito natin ginagawa yung mga live, yung control ng live dito. So ayun yung mga cameras na ginagamit natin. Usually up to 4 cameras yung ginagamit natin pag nagla-live. So sa ngayon wala kayong makikitang mga live dito sa channel ko. Kasi dati nagla-live kami talaga sa Facebook. And ngayon nga sinet up ko na ulit ito para makapag-start na ulit tayo mag-live dito sa YouTube. So dito sa side naman na to, eto, nandito yung mga collection ko ng mga gitara. So meron tayo ditong 6-string na bass guitar. And then ito yung isa sa gustong-gusto ko, itong kulay red na gitara na to, itong Greg Bennett series ng Samick. And then so ayan, may 12 strings tayo dyan. And then yung mga lumang gitara. And speaking of gitara na rin lang, so ito yung isa nating, ito yung favorite ko na, kasi kaya ako favorite to, regalo sa akin to ni wife. Ito yung Taylor 210 CE Kowa Deluxe. So ito yung binili niya sa akin last January. And then isa sa paborito ko talagang gitara ay ito. Itong Martin na LX1E. So lagi ko kasing dala-dala to kahit saan ako pumunta. Lagi nasa sasakyan. And parang saka ko na i-review tong gitara na to. Masasabi ko sa gitara na to, ito yung parang almost perfect guitar. And ganito ang gitara ni Ed Sheeran. Yan. Saka meron tayong bass guitar dito. Ito yung madalas kong ginagamit. Tagal na sa akin tong bass guitar na to. Then, ito may gitara pa tayo na isa. Ito regalo din sa akin ni wife. Itong silent guitar, Yamaha silent guitar. Ito binili namin to sa Pampanga. Saka to, ito yung parang vintage na electric guitars. Ito, ukulele ni Baby, ni Yana. Meron pa ako isang gitara, wait lang ah. Ito yung madalas kong ginagamit sa recording ng gitara. Maliban doon sa Taylor,
ito yung isa sa madalas kong ginagamit. Ito, Martin din itong gitara na to. Ito naman yung Dreadnought Junior. So, lalagay ko na doon kasi gagamitin ko mamaya. May record ako. So, dito naman sa part na to, dito kami nagla-live. So, yung mga videos namin na live recording, dito nyo makikita yung part na yon. So, ito yung dream keyboard ko, itong RD800, Roland RD800. And ayun, may isang keyboard din tayo dito na ginagamit. Itong Yamaha CP73. Itong CP73 kasi binili ko to ng mga panahon na nagigig kami. Kasi nga sobrang bigat nga nung RD800. Itong RD800, ito yung ginamit ko sa Wish Bus at saka dun sa ibang mga live namin sa ano ba yun? GMA playlist at yun, kung saan-saan. Tapos ito na yung nagamit namin dun sa ASAP kasi meron na to nun. And mas magaan to ng konti at saka mas maikli to ng konti compared dun sa RD800. And dito naman sa part na to, ito naman yung mga guitar pedals na ginagamit ko, mga guitar effects. So meron tayo dito yung GT100. Ito yung Zoom Acoustic Creator, multi-stamp. Tapos meron tayong ano dito, Boss Vocal Echo. Tsaka syempre, yung orange natin na Crush 60 Pro. Ito yung isang guitar amp na ginagamit natin. Ngayon naman, papakita ko yung mga microphones na ginagamit namin. So ito yung isang vocal mic na ginagamit natin. So dito tayo nagre-record ng boses. Maliban dito, meron pa tayo ibang ginagamit na studio mic. Kasi hindi pare-pareho yung dating ng mga studio mic. Kaya meron tayong mga iba pang mga ginagamit. Depende sa dating ng boses na nire-record natin. So itong ginagamit natin dito is AKG Perception. And dito naman sa side na to, yung mga microphones natin dito, ito all-around microphone to. SM57. Shure SM57. And ito naman, ito yung microphone na kagaya ng nasa Wish Bus. Ito yung Rode Procaster. At yung baby naman niya na Rode Pod mic. So karamihan ng ginagamit namin for live is mga dynamic mics. And ang ginagamit namin pagdating sa vocal recording, studio recording na mismo, is mga condenser microphone. And ito pa ibang microphone na ginagamit ko. So meron akong instrument mic. Ito yung Rode M3. Ginagamit ko to pag sa acoustic guitar. Ito yung pangalawang microphone ko simula nung nagka-studio ko. Ito yung MXL 990. So hanggang ngayon nasa akin pa. Yung first na microphone ko, ang naalala ko, Behringer yun, C1. And then ito yung the best mic para sa akin. So ito yung Neumann TLM103. So ganito yung mostly na ginagamit talaga sa mga studio, na ginagamit sa mga boses. Kaya pag magre-record na kami, yung final na talaga, yung pang-release, ito yung ginagamit namin na microphone. At ito rin yung ginagamit ko sa mga voiceovers kasi napakaganda talaga ng quality ng microphone na to. So dito naman sa desk na kung saan ako nag-e-edit, nagre-record. So ang main computer natin dito is iMac na 5K, 27 inches. And may mga speakers tayo dito. So yung siyempre, dapat pair yung mga speakers natin. Kaya ginagamit natin dito yung Yamaha. Isang speaker natin Yamaha. At saka yung secondary speaker naman natin is KRK. So, pair lagi yan pag ginagamit natin. So, sa recording natin, napaka-importante ng interface. So, ito yung device kung saan dito pumapasok lahat ng mga instrumento, ng vocals. Kasi ipaprocess nito papunta sa computer. So, ang ginagamit nating interface is itong Focusrite Claret 8 Pre X. So ito is umaabot siya ng hanggang more than 16 channels kasi meron siyang A.1 and A.2 and meron siyang mga analog inputs. So maliban pa dun sa mga digital inputs niya. So ito yung napili natin kasi napakaganda talaga ng tunog niya. At meron pa tayo dito isa. So ang tawag naman dito is output interface. At maliban sa pagiging output interface niya, meron din siyang input interface. So, pwede rin tayo mag-record from here at meron na rin siyang selector ng mga speakers. So, nase-select ko kung anong gusto kong speakers ang gumana dito. So, ito naman yung Mackie Big Knob Studio. Pag nagre-record ka, kailangan mo rin ng mga headphones. So, yung isang main headphone na ginagamit ko is yung Audio
Technica. So, ang model ng Audio Technica na ginagamit natin ay ATH M50X. And yung isa naman, pag nagre-record tayo, so ito ginagamit ko to pag mixing, mastering. So pag nagre-record tayo, ang ginagamit ko naman itong KRK KNS 8400. So maliban dito, meron din tayong headphone na ginagamit doon sa vocal booth at nakokontrol natin yun dito rin sa Big Knob Studio. So ayan, meron tayong ditong ginagamit din na drum pads. Meron tayong MIDI keyboard dito sa ilalim. And so ayan, dito naman, nandito yung UPS, nandito yung mga hard drives natin, mga archive drive nandito sa ilalim, lahat. And then dito rin may mga hard drives ba dyan, SSDs. So sa ilalim may mga hard drive pa ulit. So napakaraming hard drive. Kasi nga, nag-e-edit din kami ng videos, gumagawa rin kami ng mga videos, nag-shoot din kami ng mga videos, and yung mga videos na yun is sobrang lalaki talaga ng file kasi mostly ng mga shot na ginagawa namin dito is 4K. Itong drums na ginagamit natin, ito yung Alesis Crimson 2. Ito yung halos naririnig nyo doon sa mga recordings namin. Ito rin yung ginamit kong drums sa Binaliwala at saka doon sa Wala Ka Na. At doon sa iba pang mga recordings gaya nung Alaala ni MM Madrigal. At marami pa. Pati yung mga covers, dito rin namin, ito rin yung ginagamit kong drums na pang record. Ito guys, syempre meron na tayong tawag dito, silver play button ng YouTube. And itong wall na to, kung makikita nyo, kung nasusubaybayan yung mga videos ko dito sa YouTube, ako na rin yung gumawa ng wall na to at saka nitong ito na to, decorative na ano na yan, na acoustic panel. At saka itong mga to, yan. Ako na rin yung gumawa dito kasi nung panahon nga ng pandemic, wala tayong magawa and kaya yon, nag-renovate tayo ng studio. Kaya nga, ito yung first na studio tour ko dito sa bagong studio kasi ang naalala ko yung studio tour talaga na nagawa ko pa is nung 2020, dun pa sa dating studio, dun sa maliit na kwarto, dun sa bahay, sa baba. Malaki yung nabago simula nung studio tour natin nung 2020. Sobrang laki talaga na nabago. Marami ring mga nadagdag na mga instruments. And kung hindi nyo pa napanood yung kung bakit naging smart studio to, so andito, ilalagay ko yung link sa baba. Ayan, ilalagay ko rin sa taas. Nakalagay yun doon sa isang channel ko, yung Techboy PH. So nandun yung mga review natin ng mga gadgets at kung ano-ano pang mga high-tech na mga equipment na po pwede nating i-review at ipakita sa inyo. So yun lang, maraming salamat at ingat kayong lahat.